Tawagin niyo po akong Kuya Pete. Ang karanasan ko para sa akin ay nakakatawang nakakatakot. Dati kasi ay kamuntik na akong mabarang. Nagbakasyon lang ako noon sa Bacolod. Laking Bacolod naman ako. Napa Maynila lang nung nagtatrabaho na. Isang gabi napansin ko na may sumusunod sa aking insekto kahit saan ako magpunta. Kahit sa banyo o sa loob ng kwarto. Lingid sa kaalaman ng lahat. Kahit lalaki ako ay minana ko yung kaalaman ng lola ko sa barang. Sa side ng nanay ko na taga Siquijor. Kaya alam ko na ang umaaligid sa akin ay hindi pangkaraniwang insekto, kundi may nagtatangka na barangin ako. Ang ginawa ko, hinuli ko yung insektong yun. Hindi madaling hulihin. Sobrang bilis at ilap. Kaya ginamitan ko pa ng orasyon bago ko napadapo sa kamay ko. Kinulong ko sa isang garapon na may nakakulong din na orasyon. Wala pa akong ideya noon kung sino ang may alaga sa insektong yon. Basta ang alam ko, hindi maganda ang intensyon niya sa akin. Kaya binalik ko yun sa kanya. Kinalap ko ang mga kakailanganin ko para makapagsagawa ng isang mabilisang barang. Hindi ko naman siya papatayin. Gusto ko lang ipahatid ang mensahe sa kanya na nagkamali siya ng bibiktimahin. Yung mga kamay niya ang tinira ko para hindi niya magamit sa pagre-ritual o orasyon. At ginamit ko mismo ang insekto niya laban sa kanya. Naghintay ako ng ilang araw. Hindi naman ako nabigo na malaman kung sino ang nagkadiferensya sa kamay na gawa ng barang. Nagulat ako na ang dayong kapitbahay pala namin na matanda sa akin ng 7 taon ang nasa likod ng insektong sumusunod sa akin. Siya pala ang may alaga roon. Wag na lang nating pangalanan. Naibulong sa akin ng pinsan ko na nagustuhan ako nun. Ilang beses daw nagsabi na gustong sumama sa lakad namin ng pamamasyal. Pero lagi nilang tinatanggihan kasi nga hindi naman namin kaibigan o kamag-anak. Kabaitan lang kasi may tindahan sila at laging siya ang bantay. Nakakakwentuhan ng mga pinsan ko. Naawa nga sila sa nangyari sa kanya. Namagaraw ang mga kamay na puno ng nakaumbok na insekto. Ewan bakit hindi magpa-albularyo. Nung una natawa ko kasi wala akong pinagsabihan na ako ang may gawa nun. Hindi rin naman kasi nila alam na mambabarang din ang babaeng yun at pinagtangkaan akong barangin. Hindi tuloy sila makapagpa-albularyo dahil tsak malalaman ng albularyo ang lihim niya. Pero sa huli nung binalita sa akin ng mga pinsan ko na gusto na raw wakasan ng babae ang buhay niya dahil sa nangyayari sa kanya, ay napilitan akong alisin ang barang. Natakot din ako. Oo nga, may alam ako sa ganoong gawain, pero hindi pa naman ako nakapatay ng tao. Kumbaga mahinang barang lang ang ginamit ko. Nang matapos ang bakasyon ko, ay bumalik ako sa Maynila. Nabitbit ang naiibang karanasan na yun. Siguro naman ay naisip na ng babaeng yun na hindi lahat ay kaya niyang isailalim sa malupit niyang kaalaman sa kapangyarihan ng dilim. Ako po si Denise. Kung akala ng iba ay sa barang lang naikakabit ang hiwaga ng mga insekto, may alam po akong pangyayari na may kinalaman sa insekto at engkanto. Nung araw po ang tinitirhan namin ay masukal, liblib, palibot ng mga puno. May pinsan ako na maganda, laging nakukuha sa sagala at sumasali rin sa mga beauty pageant. Tapos mahilig din siya sa nature, kaya paborito naming tambayan ng gubat. Siya po si Helena. Isang beses bigla na lang siyang nagreklamo na may insekto raw na ayaw siyang tigilan.
sunod ng sunod sa kanya. Nagbibiro pa siya na naligo naman daw siya. Sunod na araw ay nabigla kami sa balitang nakaratay na ang pinsan ko. Ang sabi na barang daw. Pero nung ipaalbularyo ay napailing ang matanda. Wala kasi siyang nakita na palatandaan na nabarang si Helena. Iba ang nakita niya. Isang engkanto. Ang insekto raw ay alaga ng engkantong yun. Nagustuhan ng pinsan ko at ang alaga niyang insekto ang inuutusan niya para bantayan si Helena. Masama ang sinabi ng albularyo na sa kasalukuyan daw ay naisama na ng engkanto ang pinsan ko sa pamamagitan ng insektong yun. Kaya 3 araw na ring walang malay ang pinsan ko. Pero humihinga pa naman. Nagmadali ang albularyo kasi kapag hindi raw niya nabawi si Helena sa loob ng 24 oras, ay baka hindi na siya makabalik. Marami siyang pinakuha sa mga tito at tita ko na kailangan niya para sa gagawing pagbawi. Tapos dinala mismo ang pinsan ko sa harap ng puno kung saan sinabi niyang naninirahan ang engkantong may alaga sa insekto. Doon mismo yun sa tabi ng putol na punong palagi naming tambayan. Nasaksihan ko mismo kung paano nahirapan ang albularyo sa pagre-ritual na ginawa niya. Mabawi lang ang pinsan ko. Lahat kami kabado. Nag-iiyakan na nga yung mga tito at tita ko na mga magulang ni Helena. Kasi ilang beses inulit ng albularyo ang proseso ng pagbawi niya sa pinsan ko dahil masyado raw matigas ang engkanto. Talagang pinaglalabanan ng pinsan ko. Sinaway ng albularyo sila tita sa pag-iyak. Nakakagambala raw yun sa pagre-ritual. Pero hindi rin naman sumuko ang albularyo. Walang kain-kain, walang pahinga. Tuloy-tuloy lang maghapon dahil hindi raw pwedeng maputol ang ginagawa niya. Wala nang oras. Hanggang sa unti-unti nang nagkamalay ang pinsan ko. Nabuhayan kami ng loob. Hinang-hina pero natuwa ang albularyo dahil napatunayan niya na mas malakas pa rin ang kapangyarihan niya kaysa sa engkantong kumuha kay Helena. Nung mga unang araw ay hindi pa makausap ang pinsan ko. Pero nung nakakapagsalita na siya ulit ay tsaka kinuwento ang nangyari sa kanya. Para pala siyang nahipnotismo. Sinundan niya ang insekto hanggang sa hindi na niya alam kung nasaan siya. Napunta raw siya sa magarang lugar at mga nilalang na may malalaking tenga at makikintab na kasuotan. Doon nga niya nakilala ang engkantong nagmamay-ari ng insekto. Mabuti na lang talaga at nagawa siyang maibalik ng albularyo. Pakitago na lang po ako sa pangalang Josh. May tito po ako na doktor sa Maynila. Katagalan ay nagtayo po siya ng klinik sa probinsya namin. Doon marami rin siyang naging pasyente. Pero marami po ang palihim na nagrereklamo at nagagalit. Mahal daw kasi sumingil at masungit pa. Hindi raw marunong makipagkapwa-tao. Palibhasa ay maliit ang tingin niya sa mga taga-baryo. Isang beses nga ay may nakaaway pa siyang matandang babae. Nauna raw kasi yun dumating sa klinik pero inuna ng tito kong asikasuhin yung magandang babae na maayos tignan. Hindi raw nakapigil yung matandang babae. Tumayo sa upuan at tinalakan ng tito ko. Ang ginawa naman ng tito ko ay pinagmumura niya at tinulak pa palabas ng klinik niya. Ayon sa nakakita ay nasubsob talaga yung matanda sa gate. Bago raw umalis doon ay tinapuna ng masamang tingin ng tito ko. Dumura sa harapan at may binulong sa hangin. Hindi naman natakot si tito. Tinawag pa niyang baliw ang matanda. Hanggang isang araw, nagtataka kami dahil tanghali na ay hindi pa nagbubukas ng klinik niya ang tito ko. Doon siya natutulog eh. Tapos may nakita kaming insekto na umaali-aligid sa harap ng klinik. Kinabahan ako. Sinabi ko agad kila mama. Nang malaman nila
ay kinalampag nila ng paulit-ulit ang pinto. Kaso hindi nagbubukas. Hindi rin sumasagot si Tito sa mga tawag nila mama. Talagang nag-alala kami at natatakot sa mga insektong walang tigil sa kakaikot sa paligid ng klinik. Dahil hindi nga nagbubukas si Tito, kaya nagtawag sila mama at papa ng magpupuwersang buksan ng pinto. Matibay pa naman at makapal ang pinto ng klinik, pero nagawa pa rin naman nilang magiba. Pagkagiba ay nag-atrasan kami dahil sumalubong sa amin ang pulutong ng mga insekto. Napatakbo ako. Nagtago ako sa likod ng mga halaman. Akala ko kasi ay aatakihin kami ng mga yun. Pero yung mga insektong yun, kasama ng mga nasa labas, ay nagliparan na palayo na parang tumakas na sa krimen na ginawa nila. Tsaka kami nagpasukan sa loob. Nangilabot kami sa nadatnan namin. Si Tito ay nakahandusay sa sahig, malapit sa table niya. Tadtad ng kagat ng mga insekto. Nakakadiri na nakakapangilabot ang itsura at wala na siyang buhay. Iyak ng iyak sila mama. Nung nakaburol na ang tito ko, ay usap-usapan ng mga nandoon na binarang daw si Tito ng matandang babaeng nakaalitan niya. Naniniwala naman kami dahil nakita nga mismo ng mga mata namin ang mga insektong umatake kay Tito. Aminado naman si mama na noon pa man ay ganoon na ang ugali ng kapatid niya. Kaya naaawa rin siya sa sinapit. Mula burol hanggang sa mailibing ay may mga insekto pa rin na pasulpot-sulpot sa kabaong niya. Alam mong kakaiba yung insekto kasi kakaiba rin yung gawin nila na para bang nag-i-inspect talaga sa kabaong ni Tito. Yung matanda naman, hindi na namin siya nakita at sa dami ng napagtanungan namin ay walang nakakakilala sa kanya. Kaya tuloy ang sabi-sabi sa amin, baka hindi naman talaga nagpapacheck up yung matanda nung araw na yon. Nagpanggap lang na pasyente para makapaglagay ng insekto sa loob ng klinik. Maaari daw na may ibang taong nagpabarang kay Tito at inutusan lang yung matandang yon. Pero wala na. Hindi na namin malalaman kung sino ang taong yon.